Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang marapati ng Diyos tayo makiisa sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" Tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid, bagay kay Jesus, nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang Diyos ay pawitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhay tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, nagalak nila'y di malirid. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan.
Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po ay tuwiran ang inyong pangungusap sa amin at di na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-wata kayo, magkakanya-kanya ng lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwan ninyo ako. Ito ang isang sitwasyon na ayaw nating maranasan. Pagkakawatak-watak, pagkakanya-kanya, at mag-iiwanan. Dahil mahirap, dahil masakit. Taliwas man ito sa panalangin at sa pangarap ni Jesus para sa kanyang mga alagad, dahil ang kanyang panalangin ay, "Ama, maging isa nawa sila kung paanong ikaw at ako ay isa." Ito mismo ang nangyari sa mga alagad at ito mismo ang naranasan ni Jesus. Nang si Jesus ay simulang dakpin, pahirapan, ipako sa krus, ang mga alagad nagkawatak-watak, nagkanya-kanya, at siya'y iniwanan ng kanyang mga alagad na itinuring niya bilang kanyang mga kaibigan. Ganun man ang nangyari sa mga alagad, ganito man ang kanyang naranasan, ang kahanga-hanga, si Jesus pa rin ang nagbigay ng pag-asa at nagbalakas ng loob sa kanyang mga alagad. Siya na ang iniwanan, siya pa ang nagbigay buhay sa mga nang-iwan sa kanya. Anong sabi niya? "Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon ng kapayapaan kayo sa pakikipagkaisa sa akin." Ano kaya kung tayo ang iwan? Malamang
Ganon din ang ating magiging tugon. Iiwanan din natin sila. Kung tayong inayawan, aayawan din natin sila. At kung tayong sinaktan, hindi malayo, nasaktan din natin sila. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, kakaiba. Siya nang iniwan, siya nang sinaktan, siya pa rin ang nanatili sa kanila. Sapagkat kailanman, hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Iniwanan man siya, pinag-isa man siya, nanatili pa rin siya sa katapatan sa kanila. Sapagkat ito ang katangian ng Diyos sa kanyang ugnayan sa atin, kailan may hindi tayo iniiwan ng Diyos. Subalit marahil dumating na yung sandali ng ating buhay na tayo napatanong at nagtanong na nga, Panginoon, andyan ka ba? Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Panginoon, bakit mo ako iniwan? Ang akala natin tayo pinag-isa ng Diyos. Akala natin iniwanan tayo ng Diyos. But never there was a moment that God ever abandoned us. Walang sandali ng ating buhay na tayo iniwanan, pinag-isa, pinabayaan ng Diyos. Malamang ang nawala ay tayo sa Kanya. Subalit hindi siya nawala sa atin. Akala natin tayo nag-iisa, andun lang pala siya. Anong sabi sa Isaías 49? Makalilimot ang isang ina sa kanyang anak. Subalit ang Diyos, kailanman hindi makalilimot sa atin. On our part, anong pwede natin gawin para lagi nating maalaala na ang Diyos narito lang, na ang Diyos hindi nakalilimot, na ang Diyos hindi nagpapabaya? Maraming paraan. Ang isang paraan, yung tinatawag nating awareness, kamalayan. Kamalayan saan? Kamalayan kanino? Kamalayan sa presensya, kamalayan sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Pwede kasing andyan siya, pero wala tayo dahil wala sa ating kamalayan. Di ba kung minsan nararanasan natin ito, maging sa ating kapwa-tao? Andyan lang pala yung tao na nangangalaga sa atin, pero ang pakiramdam natin, malayo siya o tayo malayo sa Kanya. Hindi dahil wala siya, kundi dahil malayo ang ating kamalayan. O wala tayong kamalayan sa Kanyang pagiging malapit sa atin. Paano nangyayari yung awareness? Ibig sabihin ba, dapat lagi kong nasa isip ang Panginoon, lagi nasa puso ang Panginoon? That's the ideal. Pero may mga sandali, ang ating isip, wala sa Kanya. May mga sandali ang ating puso, wala sa Kanya. Dahil busy tayo sa maraming bagay. Ang isang magandang paalala ay ito. Paano ba tayo nagkaroon ng buhay? Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. Ang sabi sa 2 kabanata ng aklat ng Henesis, gumawa ang Diyos mula sa putik ng hugis tao. Yung putik hindi tao, hugis lang. Kailan naging tao? Nang hingahan ng Diyos. Yung putik, naging tao. Sapagkat hiningahan, pinagkalooban ng buhay ng Diyos. At yun ang bawat isa sa atin. Naging tao tayo sapagkat huminga ang Diyos sa atin. Hiningahan tayo ng Diyos. Kaya taglay natin sa ating sarili, the divine spark. Yung buhay ng Diyos na sa atin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lalo na habang tayo lumalaki, na aware tayo sa ating paghinga. Iniisip mo pa natin yung ating paghinga? Hindi naman. Because it is something natural and spontaneous in us. Humihinga tayo. Kailan natin naiisip ang hininga?
Pag tayo may nararamdaman na, paghirap na tayong huminga, pag matindi ang ubo, kapag nilalagyan na tayo ng oxygen, o nasa lugar tayo na manipis ang hangin, ramdam natin ang pangangailangan sa hangin, kaya nagiging aware tayo sa ating inhaling, sa ating breathing in. Sapagkat yung salitang spirit, sa wikang Hebreo, spirit and breath ay iisa. Kaya kapag ang tao'y namatay, anong sabi natin? Ba't namatay? Tumigil ng paghinga. Kaya tuwing tayo hihinga, at maganda na meron tayong kamalayan. Kahit alam natin hihinga tayo, isipin man natin o hindi, let's be aware of our own breathing. And every time we breathe in, we have to remember God. Ang Diyos nananahan sa akin sa tuwing ako'y hihinga, sapagkat ang aking hininga ay mula sa Diyos. Totoo ang Diyos na sa lugar na ito. Kung tawagin natin banal na lugar, dambana ni Santo Padre Pio. Pero tatandaan natin, lumabas man tayo dito, nasa atin pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng ating hininga. At sa bawat tao na ating nakakasalubong na buhay, andyan ang Diyos. Kaya tuwing tayo hihinga, alalahanin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kung tawagin natin ang Diyos, omnipresent, always present. How can God be present in me? Kahit ako'y makasalanan, sa pamamagitan ng hininga. Hindi ko ba iniisip yung aking paghinga? Humihinga ako, nandun ang Diyos, narito ang Diyos, buhay sa akin, buhay sa atin, buhay sa ating lahat. At yung presensya ng Diyos ang magiging dahilan, kaya iiwasan natin ang pagkakawatak-watak, ang pagkakanya-kanya, at pang-iwan. Pag-iwan sa isa't isa. Bakit? Dahil naririto sa atin ang Panginoon. Anong ginawa ni Jesus habang nakabayubay sa krus? Patuloy siyang nagmamahal. At paano niya ipinagkaloob ang banal na Espiritu sa mga alagad? Hiningahan niya ang kanyang mga alagad. He breathed His life into the apostles. And that's the moment they received the Spirit. According to the Gospel of John. Kaya mga kapatid, hindi malayo ang Diyos. Gaano kalapit? Nasa atin. Sa pamamagitan ng ating hininga. Sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya tama yung paalala sa atin ng ating mga magulang. Pagkakagising, anong sasabihin? Panginoon, salamat, buhay ako. Paano nasabing buhay ako? Humihinga pa tayo. We are still breathing in, we're still breathing out. Idalangin natin sa Diyos. Lagi nating alalahanin, sa tuwing tayo hihinga, buhay ang Diyos. Nasa atin, nasa ating kapwa, nasa ating paligid. Father, paano pag namatay na, wala nang hininga, wala na ang Diyos, God is still present, but in another way, in another dimension, na hindi pa natin danas sapagkat buhay pa tayo. At sana ipagpalayo ay huwag ipagpalapit. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat ng mamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tumawag tayo sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi o karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.